Welcome to Donmar TV News Channel. Umalma ngayon si Senador Manny Pacquiao sa naging pagbansag sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay isang punch drunk. Para sa iba, ang ibig ipakahulugan ay wala siya sa tamang pag-iisip at tuliro dahil sa dami na nang tinanggap na suntok sa kanyang boxing career. Sagot naman ni Pacman, kahit pa raw sa memorization ay pwede siyang makipagpaligsahan. Binigyang diin ni Pacquiao na hindi siya nakikipag-away sa Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto lamang niyang makatulong sa kampanya nito na linisin ang gobyerno ng mga kurap. Natatawa naman ang senador sa pagtawag ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa kanyang pasabog na katiwalaan sa ilang ahensya ng gobyerno na watusi lamang. Pagbabanta ni Pacquiao, pagbalik daw niya ng Pilipinas matapos ang laban ay isisiwalat niya ang mga hawak na ebidensya. Kaya raw naghain na siya ng resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang aligasyon niya na korupsyon sa DSWD ay upang ilabas niya ang mga ebidensya. Tiniyak ng mambabatas na ilalantad niya ang kanyang hawak na video, voice recording at mga testigo kung bubuksan ng Senado ang investigasyon. Samantala, nakiusap naman si Senator Coco Pimentel sa mga kapartido sa PDP laban na wag nang udyukan pa ang Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Ipinaalala ng senador na ilang beses na ring nagsasabi ang Pangulo na pagod na siya sa kanyang trabaho ngayon. Ayon pa kay Pimentel na siyang executive vice chairman din ng partido, dapat igalang ng kanyang mga kasama ang mga statement ng presidente at wag na lamang inominate pa. Si Pimentel at si Senador Manny Pacquiao ay hindi kinikilala ang gagawing pagpupulong bukas ng grupo ni Secretary Alfonso Cusi kahit na daluhan pa ito ng Pangulong Duterte. May hinala si Pimentel na ang mga dadalo bukas sa pulong ng faction na kanilang partido ay hindi naman tunay na mga miyembro ng PDP laban. Ipinagtanggol din naman ng senador si Pacquiao mula sa batikos ng kampo ni Secretary Cusi. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Senador Coco Pimentel. Kaya wag nilang gamiting issue kay Senator Pacquiao yon kasi tingin din sila sa salamin. Pero ganito kasi yon. Ngayon, si Secretary Cusi, when he wants to reorganize the party, vice chairman lang yan, supposed to be a passive position, pero he was moving like he was party president. Yan ang nangyari, he wants to reorganize it. Ang sabi ko nga sa kanya, we have to make sure na yung mga merong weight ang boto ay yung mga taong tunay na miyembro ng partido o na nag-take ng time mag-comply sa basic membership requirements. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi pinaka-importante sa lahat ay ma-reorganize niya ang partido pero kahit sino-sino na lang yung pinaparticipate niya. Meron nga siyang nasa online niya, nakita ko nag-resign na sa party, nandun pa eh. O paano nangyari yun? Pagdating ng panahon, for 50 years, Singapore achieved it. Walang squatter sa Singapore. Kung nagawa ng Singapore, mawawala na rin ang squatter sa lungsod ng Maynila pagdating ng panahon. Hindi naman sang-ayon si Manila Mayor Francisco Isko Moreno sa mga politikong nagsisimula ng umikot at bumuo ng samahan para sa nalalapit na halalan. Sinabi nito na hindi pa ito ang tamang panahon para magpakuha ng larawan makipag-alyansa sa mga politiko. Bagamat may usap-usapan na tatakbo siya sa mataas na posisyon, ay hindi pa nito ngayon na ibinibigay or binibigyan ng pansin. Malalaman na lamang niya sa buwan ng Oktubre kapag magsimula na ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy. Iginit pa ng alkalde na hindi ito takot sa sinumang politiko dahil sa serbisyong publiko ang pinag-uusapan sa ngayon. 141 officers ang dumalo ngayong araw ng personal at via Zoom sa National Council meeting mula sa 59 council members ng partido. Kanina, formal lang binuksan ng nominasyon para sa magiging eleksyon ng bagong officers bukas. Bumuo na rin ang election committee kung saan itinalaga bilang chairman ng komite si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sa kanyang pambungad na pananalita ay giniit ni Energy Secretary Alfonso Cusi na siyang vice chairman ng partido na wala secret agenda at sekretong kandidato. Nanindigan din itong walang paksyon sa loob ng partido.
Iginiit din ni Acting Secretary General Melvin Matibag na wala silang nilabag sa partido at wala ring agawan na nangyayari sa gitna ng girian kontra sa grupo ni na Senator Manny Pacquiao na siyang party president. We are not expelling anybody as a member of PDP Laban. Hindi po namin gagawin yung ginawa nila na may na-expel na lang, nabalitaan sa social media, sa media. We have a process. We will follow the due process po rito. Bernard, para kay Matibag, imposible ang ipatatawag na hiwalay na National Assembly ni Pacquiao sa Setyembre dahil tanging chairman lamang ng partido ang otorisadong magpatawag nito. Sa isang panayam, Bernard, sa radyo ngayong umaga, nanindigan si Pacquiao na hindi otorisado at hindi nila kikilalanin itong ginawang National Council meeting at ang National Assembly bukas. Aniya, wala itong maayos na koordinasyon sa kanya at sa mga miyembro ng National Council. Hindi naman na muna itinuloy ang pagtalakay sa naging reklamo kay Pacquiao ng PDP Laban Bulacan Chapter kaugnay sa umunoy pagpuna nito kay Pangulong Duterte. Ayon kay PDP Laban Vice President for External Affairs Raul Lambino, hindi ito ang tamang oras para talakayin ang issue at kanila na munang kukonsultahin ang iba pang miyembro ng partido. Mayor Isko, sa lahat ba naman ng non-performing mayor sa buong Pilipinas, kay Inday Sara ka pa talaga magpaparinig? Sir, ang dami pong performing mayors, yung malalaking syudad, kahit yung iba nga, nasa bingit na ng kamatayan, nagsisilbi pa din. Alam sir, sa totoo lang, the reason why Inday Sara can leave Davao City is because 15 years na siyang mayor doon. 15 years experience. Kung nagpalaki siya ng syudad ng 15 years, syempre alam niya kung anong kapasidad ng syudad, how great the city will turn out to be with good governance. Sir, ilang taon ka bang mayor? Ilang buwan ka bang mayor? Wala kang karapatang iwanan ng Manila. Kasi, yours is a work in experience. So, huwag mo idamay si Inday Sara sa kakulangan mo ng experience bilang mayor. Sa totoo lang, sir, hilaw ka pa. Hilaw na hilaw. Huwag ka munang pumasok sa larangan ng politika dahil lang kaya mo at sumisikat ka. Kasi sir, nagkakaalaman kung sino talaga ang may alam, may kakayahan sa nagpapanggap dahil akala nila kaya na nila. Oo sir, sikat ka. Oo sir, may following ka. Pero hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa ganyan. Don't ask. Team Maldita. Go, go, go. Bye!